So, yun mga tol, isang mapagpalang gabi sa ating lahat na. So, kakarating lang namin dito sa aking tahanan mga tol. So, kasama ko pa rin si Langlang. So, actually ay yung asawa ko mga tol ay tulog na tulog talaga. So, kanina ko pa kinakatok yung pintuan. Eh, mula ngayon ay hindi pa rin nagising. So, hinayaan ko na lang para makatulog ng maayos yung asawa ko. So, pansamantala dito muna kami sa labas. May ano man ako dito, duyan. Dito na lang ako matutulog kasi silang lang nandito sa ano. May ano kasi ako ito Catherine na sa labas na sira. Dito kasi yung nagtatambay yung ano ko, yung aso ko dito natutulog. So, dito muna kami sa labas. So, ayan silang lang mga tol natulog. Yung jacket ko, tinanggal ko na yung jacket ko para itakip sa kanyang katawan. Dahil nabutan talaga kami ng gabi mga tol. So, alas 11 na ng gabi mga tol. Mag-aalas 12 na pero tulog na yung asawa ko. Ano, so habang hindi pa nagising yung asawa ko mga tol, so hindi pa naman gaanong kalaliman ng gabi kasi alas 11:30 pa ng gabi mga tol, mag-aalas 12 pa lang. So baka magising itong asawa ko para makapasok kami kasi sarado kasi yung ano, pintuan. No, hindi kami makapasok. Grabe, sobrang pagod talaga ni Langlang mga tol, kaya tulog na tulog talaga. Yung jacket ko tinanggal ko na lang para pangtakip sa katawan niya dahil medyo malamig kasi dito sa labas. Pero at least nandito na kami kapag umuulan ay hindi na kami mabasa. Hindi katulad nung nandun pa kami sa kagubatan ay mababasa talaga kami sa ulan. Kaya so, salamat naman at ligtas talaga kami nakauwi mga tol. So, bukas abutan man kami ng umaga, hindi pa magising yung asawa ko, dito muna kami pansamantala sa labas mga tol. Pero actually ay hindi lang ngayon ito na nangyayari, katulad nung dati yung nailigtas ko yung dalawang bihag na bata, dito din kami natutulog sa labas. Yung kapatid ko na lalaki ay wala rin dito dahil nandun sa trabaho. So minsan kasi yung kapatid ko ay may araw kasi na wala siya dito. So grabe, sobrang tulog talaga ng asawa ko mga tol. Hindi pa talaga nagising. So, yung ibang tao dito sa ano, mga kapitbahay ko dito, may gising pa naman. Yung iba ay tulog na, pero yung iba ay gising pa naman. Malapit na malubat yung ano ko mga tol, yung flashlight, cellphone ko, ayun na gumana na yung ilaw, yung flashlight niya. Kawawa talaga to si Langlang, tulog na talaga, sobrang pagod nito. Buti na lang mga tol ay naka-hitch kami ng forward. So buti na lang ay
huminto yung driver at pinasakay kami ng forward. So yun, nakarating kami. Problema ko ngayon ay palubat na yung cellphone ko. Napakadilim. Yan mga tol, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, nakarating na kami sa aking tahanan mga tol. So, kasama ko ngayon si Langlang. So, pagdating namin dito kagabi ay tulog na tulog yung asawa ko, kaya hindi ko na lang ginising at hinantay ko na lang kung kailan makagising yung asawa ko. So yung pagkagising ng asawa ko mga tol, saka naman kami nakapasok, at sa ngayon ay patuloy pa rin natutulog silang lang. So dito muna pansamantala silang lang habang wala pa kaming sakto na itumasahi pa tungo sa kanila. Pero hindi magtatagal ay hatid ko ito silang lang sa kanila. Dahil kailangan ko talagang bumalik agad doon sa kagubatan mga tol. So, hindi ako nakatulog ng maayos, puyat na puyat talaga ako mga tol. Salamat po sa lahat po ng mga patuloy po na nanonood o sumusubaybay sa aking videos. So sa pamamagitan po ng inyong panonood ay napakalaking tulong po yun sa akin, tigit sa lahat sa aking pamilya. Update lang ako dito sa bahay mga tol. Nandito din yung asawa ko, nagluluto, tapos silang lang andito. Ayan mga tol, tulog na tulog pa talaga silang lang hanggang ngayon. Hinayaan na lang namin na matulog para makapagpahinga ng maayos. Nagluluto yung asawa ko ng ulam pang agahan namin. So, buti na lang yung nadaanan namin nilang lang doon sa may baryo. Nakadaan kami ng mais. So, nagkuha ako ng 2 piraso lang. So, doon sana namin ihawin sa may ano. So, nadaanan kami ng sasakyan. May nagpasakay sa amin. Pero hanggang doon lang sa highway. So buti na lang may nag-abot ng tulong na sa amin na bigay ng pamasahe. May nag-send sa akin sa GCash ng 200 at saka 700. So yun, na nakakain kami nilang lang doon sa karinderya. So after naman nun ay umuwi kami. So hanggat sa nakarating kami dito, nung pagdating ko dito sa aming tahanan ay tulog talaga yung asawa ko mga tol. So nakapasok kami gabi na. Kaya hanggang ngayon ay silang lang ay tulog na tulog pa rin mga tol. Mga tol. So hinayaan lang namin na kailan siya magagising para makapagpahinga siya ng maayos. So kapag matapos na yung niluluto ng asawa ko mga tol ay gigisingin namin silang lang. Nakakuha ko ng 2 mais pero wala nga lang tao doon sa ano. O nagpaalam na lang ako sa ano, sa puno ng mais. O nakabili ako ng tahong. Lagyan magsabaw kami para maka ano silang lang ng ano. Ano ako ng gulay at saka barilis.
Yung special na ulam dito sa bundok, barilis. Barilis. Asa may barilis? Barilis. Atamo. Atamo. Ang pagbasa ani, atamo. Ayaw kong atme. Atamo. Atamo na, atamo. Umayat yung asawa ko mga tol, pero yung tiyan niya, ito yung maliit lang kasi yung ano niya, yung tiyan niya, maliit kasi na babae. Ilang buwan na ito? 4. 4 na? Ganito din yung 3 kong anak, hindi halata kasi maliit kasi na babae itong asawa ko. Yung ano kasi nila, yung lahi kasi nila ay may matatangkad at meron ding katamtaman at saka maliit yung mga paa. Isa kadangaw ron tiil ba? Maling gamay kay akong asawa. Isa kadangaw ron tiil. Oh, grabe, sobrang lakas ng hangin dito. Nawasak yung ano ko diyan sa ano. Yung bubong ko diyan sa labas, sa sobrang lakas ng hangin, natanggal. Tinakpan ko na lang ng mga tela doon sa para hindi makapasok yung tubig kapag umuulan. Oh, hindi pa ba na luto? May ano ba? May kape ba? Wala. So, sana ay maihatid ko na kaagad silang lang mga tol para makabalik ako kaagad sa kagubatan. So sa ngayon, kung hindi ko pa maihatid silang lang ay pansamantala dito muna sa bahay kasi yung natanggap ko po na biyaya na yung nag-send sa akin ng GCash sakto lang sa pagkain namin ni Langlang doon sa kinagabihan, tapos pamasahe namin at may natira akong konti, binili ko rin ng ulam sa ngayon. So naawa talaga ito ko lang mga tol dahil pagdating namin dito sa aming tahanan ay parang ano ba, parang yung tao bitaw na matagal na ay kailanman sa buong buhay niya ay hindi nakakakita ng mga sasakyan, yung mga tao sa paligid. Parang naano siya ba, sobrang excited niya nung pagdating namin dito. Palingon-lingon siya sa paligid dahil ilang buwan din siya sa kagubatan na hindi nakakita ng sasakyan. Natawa nga ako kay Langlang kasi yung may dumaan na sasakyan tapos ang lakas ng busina, napatalon si Langlang, nagulat siya dahil mga ilang buwan na rin daw na hindi siya nakakarinig ng mga busis ng mga sasakyan ba, kaya nagulat siya. So napagdesisyon na ng aking asawa na kung sakaling ay wala pa kaming pera na ipamasahin nilang lang ay dito muna siya pansamantala sa amin. Pero bago man ako makabalik doon sa kagubatan ay ililikas ko muna sila. So ako na lang yung nakakaalam kung saan ko sila iwan at saan ko sila ilagay kapag wala ako dito. Dahil yung pababa na kami nilang lang ay 3 araw na pala na wala dito yung kapatid ko na hindi kasama nila dito. Buti na lang ay nakababa ako kaagad dahil yung kapatid ko po mga tol ay nailipat o na destino sa ibang lugar dahil sa tumawag daw yung kanyang amo na kailangan niyang ilagay doon sa lugar na yon upang doon niya ipapatuloy ang kanyang trabaho. Pero yung tumawag yung kapatid ko sa akin kaninang umaga, mga banda
alas 6 ng umaga. Ngayon lang, bago lang. Tumawag siya sa akin na uuwi daw siya mamayang gabi dito. Pero kapag wala yung kapatid ko dito mga tol, ay dinilikas ko muna sila dito. Dahil hindi talaga hawak ng kapatid ko kung yung kanyang oras, dahil siya ay may amo. Dahil yung trabaho niya ay palipat-lipat. Ay ko. Grabe, gutom na talaga ako. Sarap talagang mag-ano ng sinabaw. Naub kamunggay. Naubos na yung dahon ng malunggay dyan sa ano. Eh, yun kasi yung mas madali nating isagol kapag nagluluto tayo ng utan. Meng, ito yung pusa ko. Puti na pusa. Kumain ka na, Meng? Ano ti si Dam? Meng, ano ti si Dam? Awan ti si Dam? Ha? Tulog na tulog talaga si Lang Lang.